Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga lalaki ay tila ipinanganak na may kakayahan para sa kasaganaan, habang ang iba ay nagpupumilit sa kanilang buong buhay at hindi nakakarating kahit saan? Natuklasan ni Solomon ang dahilan at isinulat ito tungkol dito milenya na ang nakalipas. Ngunit ang ibinunyag niya tungkol sa walang katapusang kayamanan ay itinago, pinatahimik at binaluktot ng mismong simbahan na dapat sana ay nagturo sa kanya. Dahil kung alam ng mga tao ang code ni Solomon sa kayamanan, hindi na sila aasa sa iba para umunlad. Ang sikreto ay nasa isang prinsipyong napakalakas na kapag naunawaan mo ito, ang iyong buhay pinansyal, emosyonal at espiritual ay hindi na magiging pareho muli. Ngayon, matutuklasan mo ang nakatagong formula ni Solomon, ang lihim na itinago ng mga pantas sa loob ng maraming siglo, at iyan ay ibinubunyag na ngayon sa iyo. At ang tanong ay, handa ka bang mag-isip tulad ng isang hari o magpapatuloy ka bang mamuhay bilang isang lingkod? Si Solomon ay hindi ipinanganak na mayaman. Siya ay ipinanganak na may mga tanong, at iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nakahanap ng mga sagot. Nang ihandog ng Diyos sa kanya ang lahat, hindi siya humingi ng kapangyarihan, katanyagan o ginto, humingi siya ng karunungan. At doon, sa tahimik na kahilingang iyon, nagsimula ang tunay na code sa walang katapusang kayamanan. Dahil ang karunungan ni Solomon ay hindi lamang kaalaman, ito ay banal na kamalayan. Naunawaan niya na ang espiritual na kasaganaan ay ang ugat ng lahat ng nakikitang kasaganaan, at ang pera ay refleksyon lamang ng isang maliwanag na kaisipan. Habang hinahabol ng marami ang ginto, natuklasan ni Solomon na hinahabol ng ginto ang mga naghahanap ng pangunawa. Alam niya na ang mapakay na kayamanan ay hindi dumarating sa pamamagitan ng puwersa, ngunit sa pamamagitan ng panloob na kaayusan. Kapag ang isip ay nakahanay sa karunungan sa Biblia, ang buhay ay nagiging mayabong tulad ng isang mahusay na nahasik na bukid. Ito ang prinsipyo ng batas ng paghahasik at pag-aani na inilapat sa kaluluwa. Kung ano ang itinanim mo sa kamalayan, inaani mo sa katotohanan. At kung ang binhi ay karunungan, ang bunga ay kasaganaan. Paano kung inilapat mo ito sa loob ng 7 araw? Paano kung sa halip na humingi ng mga resulta, nagsimula kang humingi ng direksyon? Ilang pinto ang magbubukas kung ang iyong panalangin ay tumigil na maging isang sigaw ng kakulangan at naging isang dialogue ng pagkakaunawaan. Pinatunayan ni Solomon na kapag ang puso ay naghahanap ng kaunawaan, ang sansinukob ay tumutugon ng may kasaganaan. Ang isang maunlad na pag-iisip ay hindi humihingi ng kung ano ang kulang, ito ay nagpapagana sa kung ano ang mayroon na. Itinuturo ng sinaunang karunungan na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang alipin at isang hari ay hindi nakasalalay sa pag-aari, ngunit sa pag-iisip. Ang alipin ay tumutugon sa takot, kumikilos ang hari ng may pangitain. Ang alipin ay nag-iipon ng kanyang makakaya, nililikha ng hari ang gusto niya. Natuklasan ni Solomon na ang sinumang may kakayahan sa pag-iisip ay nakakabisado ng ginto, at sinuman ang nawalan ng panloob na kontrol ay nawawala kahit na kung ano ang mayroon sila. Ang hiniling niya sa isang gabi, nagtayo ng mga imperyo habang buhay, kaya naman sumulat siya sa Kawikaan. Ang karunungan ay higit na mahalaga kaysa dalisay na ginto, sapagkat ang karunungan ni Solomon ay hindi lamang nagpayaman sa kanya, ginawa siyang walang hanggan. Yun ang tunay na formula para sa kayamanan, at kakaunti ang nakauunawa nito. Ngunit may dahilan iyon, isang dahilan na maingat na itinago. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang kaalaman na nagpalaya sa mga hari ay kung ano mismo ang mga institusyong nagpasya na ilibing? Sa paglipas ng mga siglo, ang itinuro ni Solomon ay diluted, binaluktot, at sa wakas ay natahimik. Ang kaalaman na nagpalaya sa tao mula sa kakapusan ay ginawang doktrina,
upang mapanatili siyang masunurin. Dahil ang isang tao na nakakaunawa sa mga code ng kasaganaan ay hindi nangangailangan ng mga tagapamagitan sa pagitan nila at ng banal. Ang isang maunlad na tao ay isang malayang tao at ang kalayaan ay palaging ang pinakamalaking takot ng mga nabubuhay sa pamamagitan ng kontrol. Ano ang sinaunang karunungan ay naging isang ipinagbabawal na misteryo at ang ningning ng katotohanan ay nakatago sa ilalim ng balabal ng takot. Ang mga salita ni Solomon ay nabago sa hindi matamo na mga talinghaga, kung saan sa katotohanan ang mga ito ay praktikal na mga tagubilin para sa espiritual na kaunlaran. Hindi siya nangaral ng kahirapan, ipinangaral niya ang layunin. Hindi niya kailanman niluwalhati ang kakapusan, ngunit ang pag-unawa. Gayunpaman, sa loob ng maraming siglo, ang imahe ng matalinong hari ay napalitan ng larawan ng isang taong nagtakwil ng kayamanan, isang maginhawang kasinungalingan para sa mga nagnanais ng isang taong conformist. Ilang beses mo nang narinig na ang pagnanais ng kaunlaran ay isang kasalanan. Ilang beses na ba napigilan ng iyong instinct na lumaki na may tatak ng kasakiman? Naunawaan ni Solomon ang isang bagay na kakaunti lamang ang nangahas na ulitin. Ang kahirapan ay hindi isang kabutihan, ito ay pagkakahiwalay. Kapag ang pag-iisip ay tumalikod sa karunungan, ang puso ay nagsasara at ang takot ay nangunguna sa trono. At sa gayon ang takot ay naging relihiyon ng marami. Ang takot na magkamali, ang takot sa pagkatalo, ang takot na umunlad. Samantala, ang tunay na karunungan sa Biblia ay nakalimutan na sa mga salawikain na halos walang bumabasa gamit ang mga mata ng Espiritu. Paano kung binuksan mo ang mga tekstong ito habang binubuksan ang isang sinaunang mapa? Ang karunungan ni Solomon ay higit pa sa isang koleksyon ng magagandang parirala. Ito ay isang espiritual na sistema ng paglikha. Tinukoy niya ang di nakikitang mga batas ng sansinukob at ginawang mga prinsipyo ng buhay. Ngunit ang sistemang ito ay nakamouflage sa ilalim ng mga layer ng moralismo, pagkakasala at pagpapasakop. Ginawa nilang sermon ang code at bawal ang formula para sa kayamanan dahil kung naiintindihan ng mga tao ang kapangyarihang taglay nila, babagsak ang mga istruktura. Ang espiritual na ginto ay hindi maaaring monopolyo at yon ang kinatatakutan ng sistema. Sa likod ng bawat baluktot na talata ay may isang paalala. Ang banal na kasaganaan ay isang karapatan, hindi isang konsesyon. Ang isang mayamang isip ay hindi nakasalalay sa pahintulot na lumiwanag, basta nagising ito. At doon mismo nagsisimula ang tunay na panganib para sa mga nabubuhay sa kamangmangan ng iba. Dahil kapag ang isang tao ay nagising sa karunungan, siya ay nagiging hindi mapigil. At ang lahat ay nagsisimula sa isang simpleng paghahayag. Ang kapangyarihang itinago nila ay nasa loob mo. Sumulat si Solomon, kung paano ang iniisip ng isang tao sa kaniyang puso, gayon siya. Isang maikling parirala, ngunit isa na naglalaman ng isang buong universo ng karunungan. Hindi siya ay nagsasalita tungkol sa mababaw na pag-iisip, ngunit tungkol sa panloob na pagkakakilanlan, yaong pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili kapag ang mundo ay tahimik. Dahil doon sa tahimik na boses ng isip, nahuhubog ang tadhana. Ang lahat ng iyong naranasan sa ngayon ay unang isinilang sa loob mo sa hindi nakikitang larangan ng pag-iisip at damdamin. Kung ang isip ay maiabong sa pananampalataya, ito ay umaani ng sagana. Kung ito ay pinangangalagaan ng takot, ito ay nagbubunga ng kakapusan. Ang mga salita ay mga espiritual na binhi. Kapag nagsasalita ka, ang universo ay tumutugon tulad ng masunuring lupa. Ito ang ibig sabihin ni Solomon nang sabihin niya na ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang bawat salita ay may dalas, at ang bawat dalas ay umaakit ng isang katotohanan.
Ang sinumang magsasabing hindi ako sapat ay naghahasik ng paghihirap. Ang sinumang magpahayag ng lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa aking kapakinabangan, ay humihingi ng kaunlaran. At paano kung sinimulan mong panoorin ang iyong sinasabi araw-araw? Ilang iba't ibang ani ang sumisibol sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng tono ng iyong pananalita. Itinuturo ng karunungan ni Solomon na ang isang maunlad na pag-iisip ay hindi lamang naniniwala, ngunit nagsasalita ng may autoridad, dahil ang magsalita ay ang pag-uutos. At kapag nagpahayag ka ng may pananalig, isinaaktibo mo ang mga sinaunang espiritual na batas, katulad ng mga batas na ginamit ng mga hari upang ipakita ang mga kaharian at magtayo ng mga templo. Sa modernong mundo, isinasalin ito sa mental reprogramming. Pinapalitan ang salaysay ng kakapusan ng wika ng kasaganaan. Ang pagsasabi ng hindi ko kaya ay pagsasara ng mga pinto. Ang pagsasabi ng kaya ko ay lumilikha ng mga landas. Ilang beses mo na bang sinumpa ang sarili mo nang hindi mo namamalayan? Malas ako. Walang nagagawa para sa akin. Ang pera ay hindi para sa mga taong katulad ko. Maliit na salita, ngunit puno ng mapangwasak na kapangyarihan. Sasabihin ni Solomon na bawat isa sa mga pariralang ito ay isang binhing inihasik sa lupa ng kaluluwa. At ang kaluluwa ay hindi nakikipagtalo, ito ay umunlad lamang kung ano ang natatanggap nito. Kaya nga ang financial mental reprogramming ay nagsisimula sa pandiwang pagsisisi, ang pagtanggal sa mga sumpang lumabas sa sarili mong bibig at palitan ang mga ito ng mga pagpapahayag ng pananampalataya, katiyakan at pananaw. Siya na master salita, masters ang mundo. Alam ito ni Solomon at ipinamuhay ito. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat isa sa kanyang mga utos ay isang utos sa katotohanan. Hindi siya humingi ng mga pagpapala, tinawag niya sila sa pangalan. At kapag natutunan mong gawin ang parehong, ang enerhiya ng kasaganaan ay nagsisimulang dumaloy ng natural. Dahil ang universo ay hindi sumusunod sa puwersa, ngunit pagkakaugnay. At ano ang pagkakaugnay-ugnay kung hindi iniisip, nararamdaman at pagsasalita sa parehong direksyon? Naunawaan ni Solomon na ang sikreto sa walang hanggang kayamanan ay hindi nakasalalay sa pag-iimbak, kundi sa pagpapaagos nito. Ang kasaganaan ay parang ilog. Kapag ito ay malayang umaagos, pinapakain nito ang lahat ng nasa paligid nito. Ngunit kapag ito ay napipigilan ng takot, ito ay nabubulok. Ang alipin ay nag-iimbak at natatakot na mawala. Ang matalinong tao ay namamahagi at umaakit ng higit pa. Itinuturo ng karunungan sa Biblia na ang ginto na hindi umiikot ay nagiging idolatriya at ang kasaganaan na hindi na ibabahagi ay nagiging pabigat. Kaya naman, pinagtibay ni Solomon, may isa na nagbibigay at yumayaman at may isa na nagtitipid ng labis at nahuhulog sa karalitaan. Ito ang banal na kabalintunaan na kakaunti lamang ang nakakaunawa. Ang mindset ng kakapusan ay naniniwala na sa pagbibigay, natatalo ang isa. Ngunit alam ng isang maunlad na pag-iisip na ang pagbibigay ay pagdedeklara, meron ako, at palaging kinukumpirma ng universo kung ano ang pinaniniwalaan mong mayroon ka. Inilapat ni Solomon ang batas ng pagbibigay at pagtanggap ng natural. Namuhunan siya sa mga templo, sa mga tao, sa karunungan. At sa bawat pag-aalay, lumaki ang daloy. Dahil kung ano ang inaalok na may layunin ay hindi umalis, ito ay umiikot. Ang pagbibigay ay hindi kawanggawa, ito ay pagtitiwala. At ang pagtitiwala ay ang pinakamayabong na binhi ng kasaganaan. Paano kung sinubukan mo ang prinsipyong ito sa loob ng 7 araw? Paano kung sa halip na protektahan ang iyong sarili ng may takot, nagtiwala ka sa banal na daloy? Ilang pinto ang magbubukas kung sumuko ka, kahit kaunti, na may katiyakan na higit pa ang darating. Ang tinatawag ni Solomon na pananampalataya, ngayon ay tinatawag nating enerhiya.
Ngunit ito ang parehong dinakikitang puwersa na nagpapakilos sa hindi nakikita at nagbabalik sa iyong pinakawalan ng may pasasalamat. Itinuturo ng sinaunang karunungan na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang alipin at isang hari ay hindi nakasalalay sa kung gaano kalaki ang kanilang pag-aari, ngunit sa kung gaano sila nagtitiwala. Ang lingkod ay nabubuhay na may nakakuyom na kamao. Ang hari ay nabubuhay na may bukas na mga kamay. At bukas kamay tumanggap. Ang espiritual na kaunlaran ay paggalaw. Ito ay pumapasok at lumalabas, nagbibigay at bumabalik, nagtatanim at nag-aani. Ito ang ritmo ng paglikha, ang parehong namamahala sa puso at sa kosmos. Lahat ng humihinto sa pag-agos namamatay, lahat ng dumadaloy, dumarami. Si Solomon ay hindi nag-ipon ng mga kayamanan para lamang sa kanyang sarili. Siya ay lumikha ng mga pamana. Dahil naunawaan niya na ang pag-iimbak ay takot at ang takot ang ugat ng kakapusan. Ang tunay na hari ay hindi sinusukat kung ano ang mayroon siya. Sinusukat niya kung ano ang kanyang nabuo. Ang umunlad ay isang channel, hindi isang vault. At kapag naunawaan mo ito, ang kasaganaan ay hindi na maging isang pagkakataon at nagiging resulta. Ngunit may mas malalim pa sa dinamikong daloy na ito, isang bagay na ipinanganak mula sa isang mas sagradong lugar sa loob natin. Bago magsalita ng kayamanan, binanggit ni Solomon ang puso. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso dahil lahat ng iyong ginagawa ay nagmumula rito. Ito ay hindi lamang isang espiritual na babala, ito ay isang masiglang pagtuturo. Ang puso ang sentro ng banal na kasaganaan. Mula rito, nagmumula ang mga intensyon, pananampalataya at pagkakapari-pareho na nagpapanatili sa karunungan ni Solomon. Ang maunlad na pag-iisip na walang dalisay na puso ay parang isang templong may mga basag na pundasyon. Sa panlabas ay tila matibay, ngunit sa loob ay malapit ng gumuho. Ang sinaunang karunungan ay nagpapaalala sa atin na ang integridad ay ang tunay na lakas ng isang hari. Ang pagiging buo ay ang pagiging kumpleto, ang mag-isip, madama at kumilos sa parehong direksyon. Kapag nakipagkompromiso ka laban sa iyong mga halaga, nagbubukas ka ng mga espiritual na paglabag. Kapag nabubuhay ka sa katotohanan, nakakaakit ka ng banal na pabor. Alam ni Solomon na walang nagtatagal na kayamanan kung walang katarungan at walang katarungan kung walang malinis na puso. Kaya naman sinabi niya, ang mga matuwid ay lumalakad ng tiwasay, ngunit yaong mga naglilihis ng kanilang mga lakad ay mapapahamak. Paano kung tinitingnan ni Solomon ang iyong buhay ngayon? Ano ang makikita niya? Isang pusong ginagabayan ng pananampalataya o ng mga sugat? Ang integridad ay tahimik ngunit makapangyarihan. Hindi ito naghahanap ng palakpakan, naghahangad ito ng pare-pareho at ang pagkakapare-pareho ay magnetic. Kapag ang iyong mga aksyon ay sumasalamin sa iyong pananampalataya, ang universo ay nagsasabwatan sa iyong pabor. Ang espiritual na kaunlaran ay hindi nagsisimula sa iyong mga bulsa, ito ay nagsisimula sa iyong kaluluwa. Marami ang nagsisikap na magtayo ng mga imperyo nang hindi muna ginagamot ang kanilang mga puso. Ngunit kung saan mayroong sama ng loob, inggit o takot, ang enerhiya ng kasaganaan ay hindi dumadaloy. Ang pusong nasugatan ay nagsasara ng mga pintuan para mag-ani dahil hindi ito nagtitiwala sa pagtanggap. Naunawaan ni Solomon na ang kayamanan at layunin ay magkasama. Ang ginto na walang layunin ay mabigat. Ang layunin na walang integridad ay nawawala. Kapag malinis ang puso, kahit kaunti ay dumarami. Kapag ito ay nahawahan, kahit na maraming nawawala. Ang sikreto ay ang panatilihin ng hindi tumitigas upang protektahan ng hindi isinasara. Ang isang matuwid na puso ay hindi isa na nagtatanggol sa sarili, ngunit isa na sumusuko sa banal na daloy na may pananampalataya. At iyan ang dahilan kung bakit si Solomon ay umunlad na walang takot.
sapagkat ang kaniyang pinakadakilang kayamanan ay kapayapaan sa loob. Ngunit alam din niya na ang pananampalataya lamang ay nangangailangan ng higit pa isang bagay na nagpapabago ng karunungan sa mga konkretong resulta at pananaw sa pagbuo. Si Solomon ay hindi kailanman isang taong walang laman na mga teorya. Naunawaan niya na ang karunungan ni Solomon ay nagiging kapangyarihan lamang kapag ito ay nabago sa pagkilos. Sa Kawikaan, sumulat siya, ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganaan, ngunit ang nagmamadali ay dumarating sa karalitaan. Ang kasipagan ay hindi pagmamadali. Ito ay nananatiling may layunin. Ito ay gumagana ng may pananampalataya, ngunit din sa diskarte. Ito ay nagtatanim na may pangitain. Alam na ang bawat binhi ay nangangailangan ng oras nito. Ang pagmamadali ay anak ng takot. Ang kasipagan ay anak ng pananampalataya. Sa modernong mundo, karamihan sa mga tao ay nalilito ang pagsisikap sa direksyon. Tumatakbo sila ng walang layunin, nag-iipon ng mga gawain ng walang layunin at tinatawag itong pagiging produktibo. Ngunit ang itinuro ni Solomon ay ang kabaligtaran. Ang taong matalino ay hindi gumagawa ng higit pa, sila ay gumagawa ng mas mahusay. Kumikilos sila sa tamang oras, sa tamang paraan na may tamang motibasyon. Ang tunay na kayamanan na may layunin ay ipinanganak kapag ang trabaho ay ginagabayan ng kamalayan at hindi ng pagkabalisa. Hindi ginagantimpalaan ng universo ang pagod. Ginagantimpalaan nito ang pagkakapare-pareho. Paano kung tiningnan mo ang iyong nakagawian ngayon? Ilan sa iyong mga aksyon ang may tunay na layunin? Gaano karami ang bunga ng karunungan at hindi ng desperasyon? Pinlano ni Solomon ang templo sa loob ng maraming taon bago inilatag ang unang bato. Alam niya na ang pagtatayo ay nangangailangan ng higit na pasensya kaysa lakas, higit na paningin kaysa bilis. Malinaw ang karunungan sa Biblia. Ang masipag na manggagawa ay mamamahala, ngunit ang tamad ay mapipilitang maglingkod. Ito ay hindi parusa. Ito ay espiritual na batas. Ang isang maunlad na pag-iisip ay hindi naghahanap ng mabilis na resulta. Ito ay naghahanap ng matibay na pundasyon. Ang pagmamadali ay ang tinig ng kawalan ng kapanatagan at ang kasipagan ay ang wika ng pagtitiwala. Kapag masigasig kang kumilos, ang oras ay hindi na nagiging kaaway at nagiging kakampi. Parang ani, hindi hinihila ng magsasaka ang mga halaman para mapabilis ang paglaki, nagtitiwala siya sa proseso. Alam ni Solomon na ang lahat ng pagmamadali ay isang anyo ng kawalan ng pananampalataya at ang lahat ng pagtitiyaga ay isang anyo ng pananampalataya. Ang masigasig na paggawa ay nangangahulugan ng pagkilos ng may kahusayan kahit na walang nanunood. Nangangahulugan ito ng paggawa ng tama kahit na walang agarang gantimpala. Ito ang kakanyahan ng espiritual na kaunlaran. Hindi kumikilos ng walang kabuluhan, ngunit para sa pamana. Alam ni Solomon na ang kayamanan na walang kaayusan ay kaguluhan at ang pagsisikap na walang karunungan ay basura. Ngunit itinuro din niya na ang tamang pagsisikap sa tamang panahon ay nagdudulot ng walang hanggang mga resulta. At tiyak dito lumitaw ang pinakamakapangyarihang prinsipyo sa lahat. Ang nag-uugnay sa pagtatanim sa pag-aani, pagbibigay sa pagtanggap, ang hindi nakikita sa nakikita. Naunawaan ni Solomon ang isa sa pinakamatanda at pinaka-universal na batas ng lumikha, ang batas ng paghahasik at pag-aani. Sumulat siya na nagbabahagi ay makakakita ng paglago. Siya na nagtitipid ng labis ay magiging dukha. Ito ang puso ng karunungan ni Solomon. Lahat ng itinanim ng tao sa isip, salita at kilos ay nagbabalik ay dumami. Ang binhi ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ang nararanasan mo ngayon ay ang alingaw-ngaw ng inihasik mo kahapon at ang mararanasan mo bukas ay ang refleksyon ng itinanim mo ngayon. Kaya naman,
Hindi siya natakot magbigay dahil alam niyang ginagantimpalaan ng universo ang mga nagtitiwala sa daloy. Itinuturo ng karunungan sa Biblia na ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa paghihintay upang makita, upang maniwala, ngunit paniniwala hanggang sa makita mo. Hindi nakita ni Solomon ang kayamanan bilang isang aksidente, ngunit bilang isang resulta ng espiritual na pagkakapare-pareho. Alam niya na ang mga nagtatanim na may intensyon ay umaani ng sagana. At kung ikaw ay maghahasik ng mga salita ng pananampalataya, mga kilos ng pagkabukas palad at mga saloobin ng pasasalamat ngayon, ano ang sumisibol sa iyong buhay sa loob ng 7 araw, 7 linggo, 7 buwan, sapagkat laging dumarating ang pag-aani at hindi ito naaantala, naghihintay lamang ito sa pagkahinog ng binhi. Naiintindihan ng isang maunlad na isip na ang lahat ay enerhiya sa paggalaw. Kapag nagbigay ka, ipinapahayag mo sa universo, nagtitiwala ako. Kapag pinipigilan mo, sasabihin mo, natatakot ako. Hinaharang ng takot ang daloy, pinapagana ito ng pananampalataya. Kaya naman pinarangalan ni Solomon ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga unang bunga, hindi niya hinintay na maibigay ang mga natira. Una siyang nagbigay ng may katiyakan sa kanyang puso. Ang banal na kasaganaan ay hindi isang premyo para sa iilan. Ito ay isang likas na kahihinatnan ng mga taong namumuhay ng naaayon sa ikot ng buhay. Paano kung binago mo ang pagtingin mo sa pagkilos ng pagbibigay? Ang pagbibigay ay hindi kawalan. Ito ay multiplication in disguise. Ginagawa nitong puwang ang bagong pagpasok. Marami ang nagkuyom ng kamao na humihingi ng kaunlaran, ngunit hindi mapupuno ng langit ang nakalak. Alam ni Solomon na ang daloy ay nangangailangan ng paggalaw. Pumapasok ang hangin dahil naglalabas ang mga baga. Umuusad ang dagat dahil umuurong ang alon. Dumarating ang ginto dahil may nauna ng ibinigay. Iyan ay kung paano gumagana ang enerhiya ng kasaganaan sa isang walang hanggang pagbagsak at daloy ng pagtitiwala at pagsuko. Sa makatuwid, napagpasyahan niya na ang pananampalataya ay ang tulay sa pagitan ng hindi nakikita at nakikita. Ang pananampalataya ang nagpapabago sa binhi sa isang puno at ang pangarap sa katotohanan. Kapag nagtanim ka ng may pananampalataya, ang lupa ay tumutugon ng bukas palad. Kapag kumilos ka ng may layunin, ang universo ay nakikipagsabwatan ng may katumpakan. At marahil, ang pinakagustong ituro ni Solomon ay ito. Ang kayamanan at layunin ay mga bunga ng iisang ugat, ang pusong naniniwala at kumikilos. Nag-iwan si Solomon ng isang pamana na higit pa sa mga templo at kayamanan. Nag-iwan siya ng espiritual na mapa para sa mga naghahangad na mamuhay ng may layunin, kasaganaan at kapayapaan. Pinatunayan niya na ang tunay na walang katapusang kayamanan ay hindi nakasalalay sa akumulasyon, ngunit sa pag-unawa. At ngayon, marahil ang pinakamalaking hamon ay hindi ang pagkuha ng ginto, ngunit ang pagkuha ng pangunawa na nagpapanatili nito. Dahil kung walang karunungan sa Biblia, ang pera ay nagiging pabigat at walang layunin, kahit ang tagumpay ay walang laman. Ilang desisyon ang ginagawa mo araw-araw, walang karunungan. Ilang beses kang tumutugon sa kakapusan sa halip na kumilos ng may kamalayan. Ang karunungan ni Solomon ay isang banal na paalala na ang kasaganaan ay salamin ng panloob na kaayusan. Hindi mo kailangang habulin ang mga pagpapala. Kailangan mong ihanay ang iyong sarili sa kanila dahil ang daloy ng espiritual na kaunlaran ay umiiral na. At ito ay naghihintay lamang sa iyong malinis na puso, bukas na isipan at magkakaugnay na mga aksyon. Pag-isipan ito, nabubuhay ka ba para makaipon o para magkaroon ng epekto? Nakagawa ka na ba ng panlabas na imperyo o isang panloob na pamana? Si Solomon, ang pinakamayamang tao
sa kanyang panahon, ngunit ang kanyang pinakamalaking kayamanan ay ang pagkaunawa na ang ginto ay panandalian, ngunit ang karunungan ay walang hanggan. At marahil iyon ang tinig na ibinubulong pa rin ng langit sa mga naghahanap. Lahat ng sa iyo ay darating kapag handa ka nang tanggapin ito. Kung ang video na ito ay nakapukaw ng isang bagay sa loob mo, huwag itong baliwalain. Simulan mong ilapat ang lumang mga alituntuning ito ngayon. Isagawa ang batas ng paghahasik at pag-aani. Bantayan ang iyong mga salita at igalang ang kung ano ang mayroon ka sa halip na panaghoy kung ano ang kulang sa iyo. Hindi itinago ni Haring Solomon ang mga lihim na ito para sa ilang piling. Isinulat niya ang mga ito para sa lahat ng nagnanais na mamuhay bilang mga hari sa harap ng Diyos. Nasa iyo ang pagpipilian, ipagpatuloy ang paglilingkod sa takot o ihanay ang iyong sarili sa karunungan na nagpapalaya. Kung naniniwala ka na ang karunungan ni Solomon ang tunay na landas tungo sa kaunlaran, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at sundan ako sa paglalakbay na ito. Ipapakita ng susunod na video ang susunod na hakbang sa banal na pagkakasunod-sunod na ito, ang pagtuturo na nag-uugnay sa pananampalataya, karunungan at walang hanggang kayamanan. Panoorin ngayon at ipagpatuloy ang paggising sa hari o reyna sa loob mo.